Mula sa madilim at nakakatakot na kailaliman ng Congo River Basin, kung saan ang mga pangunahing mandaragit tulad ng buwaya ang naghahari at ang mga anino ay naglalaro ng taguan at pananakot, isang misteryosong kilabot ang nagiging sentro ng pansin. Isang mabagsik at nakamamatay na nilalang ang nadadala ng takot sa malabong tubig. Tinatawag ng ilan itong isda na parang naka-steroids o demonyong isda dahil naniniwala silang sinasaniban ito ng masamang espiritu na mahilig gumatake sa kahit anong gumagalaw. Ang nilalang na ito sa tubig ay may mga niping kasinhaba ng sapating at nakakakilabot na lakas ng kagat kayang hatiin sa dalawa ang biktima ng madali. Kilala ito sa nakakakilabot nitong paraan ng pagkain. Mula sa pagkain ng mga biktimang kasing laki nito hanggang sa marahas na pananakit ng buwaya, ang nilalang na ito ay naghari at ginagambala ang kailaliman dahil sa nakakatakot niyang pamana. Kilalanin ang nakamamatay na demonyo ng kailaliman, ang Goliath Tigerfish. Ang Hydrocinus goliath ang pinakamalaki sa 5 kilalang uri sa loob ng genus na Hydrocinus. Ang unang pangalan nitong Hydrocinus ay mula sa Griego na ibig sabihin ay asong tubig, habang ang Goliath ay tumutukoy sa laki nito. Kagiliw-giliw, tinatawag ng ilang francophone na komunidad sa Africa ang nilalang na ito bilang Pocionchian na ang ibig sabihin ay dogfish na naiba sa mas kilalang tawag na tigerfish. Kasama sa pamilyang Elestidae na matatagpuan lamang sa kontinente ng Africa, ibinabahagi nito ang tirahan sa tubig kasama ng mga kilalang kauri tulad ng Congo tetra at African tigerfish. Ang mabagsik na mandaragit na ito ay may mahalagang pwesto sa mga Cherisid, isang taxonomic order ng mga tetra at piranha. Kahanga-hanga, nagsimula ang ebolusyon nito 11 milyong taon nang nakalipas nang humiwalay ito sa Hydrocinus tigerfishes at nabuo ang sariling lahi. Kahit misteryoso at di gaanong pinag-aaralan, kilala ang isdang ito sa iba't ibang pangalan. Bukod sa tinatawag itong Goliath tigerfish o higanteng tigerfish, tinutukoy din ito bilang demon fish o mbenga sa lokal na wika, kung saan ang menga ay nangangahulugang mapanganib na isda. Tulad ng pangalan, mas nakakatakot pa ang dahilan sa likod nito kaysa sa pangalan mismo. Sa iba't ibang lokal na baryo sa Congo, laganap ang mga usap-usapan tungkol sa madalas na pag-atake ng isdang ito sa mga tao. Hindi lang yon, mayroong nakakaintrigang paniniwala na taglay nila ang isang likas na ugali ng pagiging mabagsik, isang walang humpay na instinto na nagtutulak sa kanila na maging mabangis at mangagat kapag may anumang bagay na gumagalaw o nagkakalat ng tubig. Ang kakaibang ugaling ito ay nagbubukas ng maraming posibilidad dahil maaring matrigger ang kanilang mabagsik na instinto kahit ng mga simpleng gawain tulad ng paglalaba, paglalaro o kahit simpleng paglalakad sa tubig ng ilog o lawa. Dagdag pa sa iwaga, mahilig ang Goliath tigerfish sa makinang na bagay. Sa ilang bahagi ng Congo, kaugalian ng mga tao ang magsuot ng makinang na bagay tulad ng takip ng bote dahil naniniwala silang ito ay nagtataboy ng masasamang espiritu. Kagiliw-giliw, ang mga makinang na bagay na ito ay tila nakakaakit ng pansin ng Goliath tigerfish na siyang nagpapalapit sa kanila. Kabalintunan naman na may ilang tribo ng Swahili na naniniwalang may masamang espiritu na tinatawag ng benga na sumasapi sa Goliath tigerfish at nag-udyok dito umatake sa mga taong di naghihinala. Ang mahiwagang pang-akit at lakas nito ang nagbigay dito ng halos maalamat na katayuan sa mga mang-ingisda, kaya tinawag itong pinakadakilang isdang pang-sport sa tubig tabang sa mundo. Noong Abril 2015 si Jeremy Wade, isang mangingisda at biolohista, ay nakipagpanayam sa isang mangingisdang taga-Congo. Sa kanilang pag-uusap, ikinuwento ng mangingisda ang isang malungkot na kwento tungkol sa kanyang ama na nagkaroon ng trahedyang sinapit sa mga panganang Goliath tigerfish. Kahit batikang mangingisda ang ama, bigla siyang nawala sa isang karaniwang pangingisda. Nag-alala ang pamilya at naghanap. Natagpuan nila ang bangka ng ama sa pangingisdaan, ngunit wala siya ron. Sa halip, isda lang na may kawil ang nakita nila. Malapit lang, natagpuan ang bangkay ng ama sa tubig na may kagat sa leeg na nagpapakitang inatake siya ng isda matapos tumalon ito. Ang isdang pinaniniwala ang Goliath tigerfish ay nag-iwan ng kaliskis na itinago ng tagapagsalaysay bilang alaala sa kumuha sa kanyang ama. Pero ang kwentong ito ay isa lang sa maraming sabi-sabi tungkol sa Goliath tigerfish ng mga taga nayon na walang matibay na ebidensya at puno ng duda. Ayon sa mga eksperto, kahit mapanganib ang Goliath tigerfish, hindi sila malaking banta sa mga adultong tao, ngunit maaari pa ring makasakit ng matindi.
Sa liblib nilang tirahan, mas tumataas ang panganib ng impeksyon matapos makagat. May panganib para sa maliliit na bata na malunod kung sila ay atakihin ng malaking tigerfish habang lumalangoy sa malalim na tubig. Hindi maikakailang panganib gaya ng mga manging-isdang nawala ng daliri at ulat ng mga lumalangoy at mga batang inaatake sa tubig. Nakakagulat, wala pang kumpirmadong namatay dahil sa Goliath tigerfish. Pero may dahilan pa rin sa misteryong bumabalot sa kanila dahil sa nakakatakot nilang itsura. May isa sa pinakanakakatakot na itsura sa mga isda, kadalasan silang kulay ulibo sa itaas at pilak sa ibaba, na may dilaw, kayumanggi at abo na gradasyon at gintong kinang sa muka. Mas nakakatakot silang tingnan dahil sa tuwid na palikpik sa likod na parang sapating at tatlong maliliit na palikpik sa ilalim ng tiyan. Ang mga ganap ng tigerfish ay umaabot ng 4 hanggang 5 talampakan ng haba at tumitimbang ng 70 hanggang 100 libra. Kapansin-pansin ang laki ng kanilang mga ngipin kung saan ang bawat isa ay umaabot ng hanggang 7 pulgada na muling maihahambing sa mga ngipin ng maraming pating. Ang pinakamalaking nga italang specimen ng Goliath tigerfish ay may sukat na kahangahangang 4.7 talampakan ng haba at tumitimbang ng nakakagulat na 100 at 54 na libra na ang laki ay maihahambing sa isang maliit na adulto. Bukod sa kahangahangang katangian, ang Goliath tigerfish ay may pambihirang pandinig dahil sa maliit na butong nagdudugtong sa tainga at pantog panlangoy na nagsisilbing pampalakas ng tunog. Ang mga mata nito na puro pupil ay nagbibigay ng ilusyon na ang isda ay laging alerto at handang umatake anumang oras. Bukod dito, ang matalinong at malakas na manlalangoy na ito ay kayang lumangoy hanggang 25 milya bawat oras. Sa ganitong arsenal, ang Goliath tigerfish ang nangihibabaw na mandaragit sa teritoryo nila, tunay na makinang sumisila. Habang nangangaso, ginagamit ng mga mabagsik na nilalang ang mga bahaging may banayad na paikot na agos sa ilokulawa para palihim tambangan ang biktima. Gamit ang matalas nilang paningin, hindi lang nila natutukoy ang kanilang pagkain, kundi mayroon din silang kakaibang kakayahan na makaramdam ng mga panginginig na mababa ang dalas, na nagbibigay daan sa kanila na maramdaman ang lapit ng mga posibleng biktima. Bilang mahuhusay na mandaragit na nananambang, tinitiyak ng Goliath tigerfish ang target bago matake. Kapag kumilos na sila, ginagamit nila ang malalakas nilang panga at matutulis na mga ngipin para sunggaban ang kanilang biktima na nagbibigay ng matinding hampas gamit ang napakalakas na kagat na kayang hatiin sa dalawa ang biktima na tumitimbang ng hanggang 60 libra. Kadalasan, hindi na nakakatakas ang nabiktima ng mga mandaragit na ito. Kahit malalaki ang ngipin ng Goliath tigerfish, hindi nilang inunguya ang pagkain. Nilulunok nila ito ng buo pagkatapos patayin ang biktima. Dahil sa dami ng pagpipilian, halos lahat sa paligid ay nasa menu nila. Gayunpaman, mas gusto nila kadalasan ng hito, angelfish, cichlids at gobies sa karamihan ng pagkakataon. Tulad ng mabagsik na nilalang na ito na inaatake ang walang kalaban-labang silver arowana sa loob ng isang aquarium gamit ang matulis at matatalim nitong mga ngipin, sinunggaban ng nilalang ang ulo ng arowana at sa pamamagitan ng maliliit ngunit malalakas na paghatak, malupit nitong itinulak ang biktima papasok sa nakabukang bibig nito. Ang ganitong kabagsik na pag-uugali ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pag-aalaga ng Goliath tigerfish sa iba't ibang bahagi ng mundo kabilang na ang Florida. Bawal bumili, magbenta, magmay-ari o mag-angkat ng ganitong mandaragit na isda sa rehiyong ito. Dahil ang Goliath tigerfish ay hindi tulad ng karaniwang iniisip na alagang hayop na madaling alagaan, nangangailangan sila ng palagiang pagbabantay. Dahil kung hindi, malamang nalamunin ng mga ganitang matatakaw na nilalang ang buong aquarium ng walang pag-aalinlangan. Bilang isang nakakatakot na presensya sa mga tubig tabang, ang mga mabagsik na isdang ito ay hindi maiiwasang makatagpo ng mga kalaban sa kanilang paghahanap ng pagkain. Bagamat bihirang makita ang mga isdang ito, pinaniniwala ang madalas silang makatagpo ng buhaya lalo na sa basen ng Ilog Congo. Bagamat isda ang Goliath tigerfish at reptilya naman ang buhaya, kapansin-pansin ang kanilang pagkakatulad. Pareho silang mababangis na mandaragit, mahilig umatake sa tao at may mahahaba at matutulis na ngipin. Bagamat walang naitalang video na nagpapakita ng pagtatagpo ng dalawang magkaaway na ito, ang sagupaan ng dalawang ganap ng adultong nilalang ay nagdudulot ng mapanganib na sitwasyon. Malakas ang tigerfish kaya kaya nitong kagatin at kumuha ng piraso mula sa matigas na balat ng buhaya kaya ito'y malaking banta. Gayunpaman, dahil sa laki at tibay ng buhaya, siya pa rin ang nagwawagi sa huli, ngunit hindi rin siya nakaligtas sa matinding pinsala.
Sa ganitong matinding labanan, ang mga buhaya ay matiyagang nag-aabang at nagbabantay laban sa Goliath tigerfish, maingat na naghahanda para sa isang tiyak at nakamamatay na kagat na magdadala sa kanila ng tagumpay. Kagiliw-giliw, nagbabago ang takbo ng laban kapag pumasok na ang mga batang buhaya sa eksena. Ang Goliath tigerfish, dahil sa liksi at husay bilang mandaragit, ay kayang pabagsakin at kainin ang mga batang buhaya. Habang misteryo pa rin ang tagal ng buhay ng tigerfish sa wild, umaabot ang buhay nila sa 10 hanggang 15 taon sa pagkabihag. Ang mga nilalang na ito, kilala sa pagiging mapag-isa, ay iba sa ibang tigerfish na namumuhay at nangangaso ng grupo. Ang komplikadong pagpaparami nila ay nagpapakita ng isa pang ugali ng Goliath tigerfish. Sa pagpili ng lugar para magparami, madalas sa binahang pampang ng ilog at baybayin tuwing tag-init, nakakabilib ang mga babae dahil kaya nilang maglabas na hanggang 700 at 80,000 itlog ng sabay. Sa simula, plankton ang kinakain ng supling ng tigerfish at lumilipat sila sa mas malalaking biktima habang lumalaki. Kahanga-hanga, ang bilis ng paglaki ng Goliath tigerfish ay umaabot ng 4 hanggang 6 na pulgada bawat taon at nangangailangan ng hanggang 10 taon bago nila makamit ang ganap na pagiging adulto. Bagamat walang eksaktong bilang ng populasyon ng Goliath tigerfish sa wild, ang status nila sa IUCN Red List bilang least concern ay nagpapahiwatig na maayos pa rin ang kanilang populasyon sa natural na tirahan. Nagbibigay ng kapanatagan ang klasipikasyong ito tungkol sa sapat na dami ng mga nakakaintrigang nilalang sa wild. Kung sakaling matagpuan mo ang Goliath tigerfish, bilangin ang iyong mga daliri at tandaan na sanay silang mamuhay mag-isa. Ang mga totoong introvert sa ilalim ng dagat. Sila ang nag-imbento ng social distancing. Salamat sa panonood, magkikita tayo muli.